So ang nakikita nyo ngayon guys ay flashlight na walang battery. So gagawa tayo ngayon ng wireless na cob light. Kasi kung ginagamit ko si Blue Yeti, wala siyang ilaw. So pag ginamit ko yung mga DC na charger niya, nag-active na rin yung kanyang wireless charging pad dito sa taas na hindi ginagamit. So sayang. Tapos wala siyang ilaw or walang cob light. So ngayon gagawa tayo ng cob light na wireless. So gamitin natin yung nasa taas niya. Okay, so yun ang gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng wireless na cob light. So meron ako dito guys na wireless charging pad receiver. Ito yung gagamitin ko. Marami na akong ginawa dito kaya lang ayaw talaga umandar. Yan o. Pitik-pitik lang siya. Ayun. So hindi siya steady. Pero pag pinatong natin itong wireless charging receiver, aandar siya. Ayun o. Tingnan natin ng mas malapitan. 10 volt. So ayan siya guys oh. Pero pag tatanggalin natin, ayun, namamatay. Nagkakaroon lang siya ng pulse. Na yun yung i-receive nito. Malamang siguro meron siyang chip dito. May IC. Yan, meron siyang chip dito. Malamang siguro pag nakapag-receive siya ng pulse, magbibigay siya ng signal na, oh sige, eto na. Nandito na ako. Under ka na. So, siguro isang feature nun or safety nun para sa mga device na kung sakaling pinatong natin dito, hindi siya under. Subukan natin. Subukan natin sa phone na walang wireless charging pad. Tingnan natin kung aandar. So yan guys, oh, hindi pa rin. Kapitik-pitik lang siya. Pero pag ginamitan natin ng ganito, aandar siya. Ayun, umandar na oh. Kahit baliktarin natin, pwede. So may binili noon akong ganitong wireless charging receiver kasi sa isang demo ko, kailangan ko siya. So hindi ko na siya nagagamit, nasa basurahan na. Kinalkal ko ulit. Kasi nga si Blue Yeti na AC180 wala siyang cob light. So pag ginamit ko na yung DC niya, sumasabay na rin yung kanyang tawag dito wireless charging pad sa taas. So sayang naman na gumagana yun na hindi nagagamit. Bagay, nagpapalas lang naman siya, hindi siya umaandar ng 100%. So ngayon gagawa tayo ng flashlight or cob light na wireless. Okay, yan o. Pag naging blue dito, ibig sabihin umandar na. Yun, naging blue, ibig sabihin umandar na yan. Ngayon, subukan natin ipatong kung ma-interrupt niya. Delikado kasi sa mga phone yung ganung klaseng signal, mataas na frequency. So kung walang blocking or walang blocker, yung ganito guys oh. Kung wala siyang blocker na ganito, masisira yung parang okay, ito guys yung blocker niya oh. Parang ferrite. Kasi kung wala to, tatagpos dito yung high frequency, masisira yung battery ng cellphone natin at lolobo, iinit. Kasi nga, madedetect ng plate, iinit. Ferrite siya guys oh. Ferrite metal. Magnet. Oh, meron siyang magnet. Okay. Kaya pala dumidikit dito yan oh. Oh, yun ang gumagalaw-galaw pa. So kung baliktad yung lagay natin sa cellphone natin, kumbaga yan, blocking na yan, hindi siya andar.
Yan. Ito yung magiging serve as a protect ng ating cellphone para hindi masira. Okay, so dito i-review natin to. Talagang hindi under pag yan lang gamit lang natin. So kailangan natin ng ganito. So dito yung receiver, meron siyang mga output dito. Merong output dito na negative, positive, negative. Tapos positive, negative, positive. So, measure muna natin. Dito pwede natin i-connect dito kasi dito yung kanyang output. Negative, positive, negative at positive. So, kahit saan dito. Tapos sa gitna ay data. Check muna natin. Ayan, 5 volt. Sa kabila. 5 volt din. So, dito tayo sa kabila. Tingnan natin. Pwede rin dito. Mas malayo yung kanyang terminal. Doon kasi malapit. 5 volt. 5 volt. Bale, negative sa gitna. Ah, positive pala. Ayan. Tapos dito, 5 volt. Negative sa gitna. So, ito yung gagamitin na natin. Diyan na. Hindi na tayo gagamit dun sa kabila. So, negative dito sa gitna. Tapos, positive dito sa gilid. Ayun. Hindi siya umilaw. Ang galing. Ang galing. Baliktad pala. Positive pala sa gitna. At negative dito sa gilid ko, no? Oh, di ba? Lakas. Lagyan natin ang pandikit. Then, idikit natin sa kabila. Yun. Lagyan natin ang ganito para safe yung kanyang receiver. Yun. So, subukan natin. Hindi. Ba't ayaw naman? Parang ayun, umilaw siya. Oh, yun oh. Yan, wireless na ilaw, yun oh. So, meron siyang tamang polarity. Oh, kagaya niya, no? Ayaw umilaw pag nakaganyan. Pag dito, gusto niya. Okay. So, i-try natin dito sa Blue Yeti. Pag pinandar kasi natin dito yung kanyang DC, sumasabay na rin o maandar yung kanyang wireless charging pad dito. Sa bagay, konti lang naman yung kinakain niya kapag nakaandar. Pero sa akin din naman, at wala siyang cob light or flashlight. So yun kasi unti-unti nilang tinatanggal. Yun. Patayaw. Ayun! Ayos, may ilaw na. O, diba? Oh, dala yung kinakain niya nasa 2 watts. Oh. Milaw ka. Ba't ayaw? May tamang orientation. Ayun. So, dito pala ang gusto niya. Unti-unti nating i-tilt. Yan. Nasa 1 watt lang pala, oh. Ayun. So, kahit paano, meron na akong flashlight. Yan. So, pag pinailaw natin dito, patayin muna natin. Yan. Pag gumamit na ako dito at wala akong ilaw, so may magagamit na ako. Oh, di ba? Wireless.
Oh. May tamang orientation. Yun. Ayos.